Live po tayo ngayon sa atin pong programa sa Gospel and Music Ministry at South Taguig District. So sa mga hindi nakakadalo sa ating mga pagsamba, sa atin pong mga bahay-sambahan, welcome po kayo sa atin pong Sabbath School lesson here in Rooftop Seventh-day Adventist Church. Maging sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo, happy Sabbath sa inyong lahat. Alright, ang atin pong lesson mga kapatid ay meron pong napakaganda na kung saan ay makaka-relate tayo sapagkat bawat isa sa atin, alam ko kayo'y napaka-busy ninyo sa bawat mundong inyong ginagalawan. No? Sa inyo pong mga trabaho, sa inyong mga paghanap buhay, sa inyong mga business, sa inyo pong mga work na kung saan inyo pong kinabibilangan. Ang ating lesson, wala tayong projector kaya hindi natin may pakita. So, ang mahalaga dito, makinig kayo. Living in a 24/7 society, mga kapatid. No? Living in a 24/7 society na kung saan, para bagang ang mga tao hindi natutulog. Kapag gigising ka ng kahit anong oras, may taong gising. Mga kapatid, no? May naglalakbay, may dumadating, may umaalis. Ganon ang cycle ng tao. May taong natutulog ng araw, gising sa gabi. Pero hindi po yon mga ongo, mga wakwak ha. Mga nagtatrabaho yon sa mga panggabi, no? May mga security guard, may mga call center agent, no? Iba't ibang mga trabaho. So, kapag lalo pagka ikaw ay ganito ang iyong kalagayan, mga kapatid, at wala kang Sabbath na pinangingilin, wala kang Diyos na pinaglilingkuran, you are working, no? 24/7 at saka 7 days a week. Napakahirap na trabaho. Merong isang security guard dyan sa dulo, no, namatay nung last year, no, nung Ben. Ang trabaho niya, mga kapatid, 24 hours a day. 24 hours a day. And then, ayan, no, 24/7. Ayan, mga kapatid. Namatay siya, mga kapatid. Bakit? Kasi walang pahinga. Ang isang tao, nakadesenyo yan na magtrabaho, hindi 7 araw sa isang linggo. Alright? Ang tao, nung nilikha ng Diyos, nakadesign siya mag-work only for 6 days. Kaya nung tinanong namin yung kanyang asawa, ano ang nangyari? Hindi matrace ng doktor ang kanyang sakit. Bakit? Kasi ang kanyang iniinom, hindi tubig. Alam niyo, iniinom niya? Energy drink na Cobra. Mga kapatid. Energy drink na Cobra ang iniinom niya. Yun ang ginagawa niyang tubig, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi hindi lang siya, after ng 24 hours ng work niya, straight na naman. Straight na naman sa next duty. Walang pahinga. Kaya natulog, pagising, patay na, mga kapatid. No. Ilang beses din nila sa hospital, hindi matrace ng doktor yung sakit. Di ba ga? Ganon ka, tindi mga kapatid, kapag ang katawan mo, lalo na pagka lagi mo iniisip, gusto kong makaipon, gusto ko na laging may pera, laging may budget, pero nakalimutan mo ang iyong katawan na sobrahan sa trabaho. Mga kapatid, no? Kaya nga, yung mga argumento ng ibang reliyon na sasabihin nila, pwede ako magpahinga at mangilin anytime na gusto ko. Mali yun. Mali. Sapagkat nag-set ang Diyos ng isang special day, mga kapatid, para ikaw ay magpahinga sa iyong paghahanap buhay at makipag-fellowship, makipagtagpo ka sa Diyos. Mga kapatid, on the seventh day, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, ang ating key text, napakaganda, Psalms 84, verse 2, ang sabi ay ganito, my soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Mga kapatid, no? At alam nyo naman kung anong karanasan mayroon si David, mga minamahal na mga kapatid. Sa Tagalog pa, ang nakasulat, ang kaluluwa ko, aasam-asam sa iyo, oo, nanlulupaypay sa mga looban ng Panginoon, ang puso ko't laman ay dumadaing sa buhay ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Nagwawander ako at sa isip ko, nagwawander ako sa tao,
Bakit pagka may mga taong nagkakasakit, may mga taong dumaranas ng mga ganong problema, ang sinisisi ang Diyos? Sinisisi ang Diyos. Di ba? Madalas itatanong, Panginoon, bakit ako pa nagkasakit? Alam mo naman na ako lang ang breadwinner sa aming family. Ay, tatanong ka agad, ano? Para bang kini-question pa ang Panginoon, Panginoon, bakit ganon? O, di ba mga kapatid? Alam mo, ako lang ang naghahanap buhay. Alam mo, ako lang nagpapaaral sa mga anak ko. Bakit ako nagkaganito? Ayan, mga kapatid. Di ba ganon? Ang karanasan, mga minamahal na mga kapatid, no? So, ang sabi sa ating lesson, it is a challenge to live in a society that works 24 hours a day and 7 days a week, mga kapatid. Isang napakagandang challenge ito, mga kapatid. At alam nyo ba, ang sabi dito, how can we find rest surrounded by a lot of hustle and bustle, mga kapatid ko? No? Paano ka makasumpong at makatagpo ng kapahingahan? O, di ba ga? Lalo na yung mga, minsan may mga Adventist tayong mga kabataan, may mga Adventist tayo na nagtatrabaho sa walang Sabadong ibinibigay. Mga kapatid, sometimes nalalabag ang Sabado. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, dapat tumayo ka manindigan ka sa katotohanan. No? Meron akong naalala mga kapatid nung ako nag-apply ng security guard. That was 2015, 2014. Tapos sabi ko doon sa operation manager at Tibing, Sir, ang request ko, ako ay magde-day off ng Sabado dahil I am a Seventh-day Adventist. Sabi niya, Sure. Narinig ngayon ng Corps Commander. Sabi ng Corps Commander, may Sabadista kaming kasama doon. Bakit nag-duty ng Sabado? Mga kapatid. O, dibaga, may malaking conflict dahil yung palang binagbabanggit, kahit matagal na siyang backslide, Adventist pa rin ang dala-dala niya. Ayun ang masaklap mga kapatid. Tumalikod na sa pananampalataya, lasinggero na, Adventist pa rin. Kaya nung tinanong ko, habang naninigarilyo, hindi niya alam, Adventista ako. Naninigarilyo siya, tinanong ko siya, Brad, kilala mo ba yung may Adventist daw rito? Ako yun. Mga kapatid, ang lakas ng loob. Mga minamahal na mga kapatid. Mahirap yun pagka ganon. Kasama mo mga ganon, tapos ikaw gusto mo na manindigan sa katotohanan. Paano mo ngayon yan itayo at sa kanya na yung kasamahan mo dati, nagpapanggap pa rin na Adventist? Mga kapatid, at sa Bisaya pa nagpabuhot-buhot sa sigarilyo ba? Ako yun! No? Sinasabi nila, nakakahiya mga kapatid, no? At ang sabi ko ay siya po kasi ay hindi na nagsisimba at ayaw niya na. Ako po ay talagang galing ako sa Katoliko nung malaman ko ito ang seventh day ay Sabbath, talagang gusto kong ipangilin. Alam nyo, pumayag yung commander. Ang problema, yung isang kasamahan ko na saksi, binabablustadihan ko. Mga kapatid, nagustuhan niya. Nung magustuhan niya, mga kapatid, hindi na rin siya nagjo-duty ng Sabado. Nagalit ngayon, Corps Commander, pinagtripan kami, mga kapatid. No? Dahil pinagtripan kami, nag-resign ako. Sabi nung aming operation manager, bakit ka alis? Na ikaw yung gusto dito sa likod mag-duty ng aming mga tenants. Dahil snappy. Snappy kasi ako nung araw eh. Pagdating sa uniform, parang makasugat ba? Maganda yung pagka... Sabi ko, kasi po maglilingkod na ako sa Panginoon ng full-time. Hindi ko rin sinabi na pinagtripan ako ng operation manager. Dahil yung kanila... Dati kasi, yung kanilang security guard, yung kanilang 5'9 na saksineo, balasinggero din. Pero nung Bible studyhan natin, hindi na lasinggero. Kaya lang, hindi naman pumapasok na Sabado. Mga kapatid, parang si brother, nasabi yung Bible student, si brother Al De Leon, nag-message sa akin nung nakaraan. Mamaya, sabihin ko yung message niya. Mga kapatid, nung malaman niya, Sabado na, hindi na siya nag-duty sa taxi. O tinanggal ngayon ng kanilang operator. Di ba? Ganon ang, para bagang ibubuhis mo yung iyong hanap buhay, pati yung buhay mo sa ganong bagay, mga kapatid. No? Ang nangyari, mga kapatid, nung ako ay umalis na, nag-investigate ngayon yung operation manager. Nung malaman niya na pinagtripan ako,
1 week after na nag-resign ako, tinanggal din yung commander. Kaya sabi nung isang janitor doon, galit na galit sa'yo yung commander. Ako, naririnig ko rin yan dito sa mga membro natin, ikaw mag-special song sa Sabado, ha? Bakit ako? Alam nyo naman yung tono ko, papuntang ano? No? Hindi magkasundo sa -1. Di ba, mga kapatid? Bakit? Mag-practice ka. Mga kapatid, mag-practice yun. No? Doon nga sa amin, merong elder doon. Pag madaling araw, talagang pag nag-worship yun, mga kapatid, naka-kurbata, naka-long sleeve, no? Naka-Amerikana. One time, doon ako pinatulog sa kanila, sabi ko, elder, saan ang punta mo? Ay, 4:00 pa lang, ha? Mag-worship ako sa Panginoon. Worship, mga kapatid. Medyo bingi-bingi siya dahil parang pumutok yata yung tainga niya doon sa dagat. Mga kapatid, pag kumanta, hindi mo alam kung anong kanta yon. Alam mo yung lyrics, pero yung tono, iba na, mga kapatid. No? Ang hirap talaga, mga kapatid. Hindi. Yung kanta niya na, gusto ka, ano ba yun? Gusto mo bang maluwas sa sala sa Bisaya ba, no? Nais mo bang maligtas? Di ba? Sa salay maligtas, yun sa Tagalog. Wala sa tono, mga kapatid. Pero, tuwan-tuwa yung mga kapitbahay. Hindi sa natatawa sila, kundi tuwan-tuwa sila dahil naging alarm clock nila pag 4:00. Sabi ng mga kapitbahay nung binabulstadihan namin, itong si brother, tuwan-tuwa kami. Dahil pag umawit na ito, natawa ako kasi alam namin sintonado eh. Pag umawit na ito, alam namin 4:00 na. Mga kapatid, naging blessing yung pag-awit niya. Pero sintonado, mga minamahal na mga kapatid. No? Sintonado. Pero nagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi niya na, sabi ko, ba't hindi ka nagre-reklamo pagka ikay binigyan ng part? Sabi niya, ay tuwan-tuwa ako dahil gustong-gusto ko yan. No? 7:00 ng umaga, nasa simbahan na, maririnig mo, ay nandyan na si brother, nagpapaawit na. Huwag nga lang sa tono. Mga kapatid. So hindi siya nagtatanong, bakit ako Panginoon ang utusan mo? Si Moises nagtanong. No? Ang sabi ng Diyos, ikaw ang aking napili. No? Pag ang Diyos ang pumili, dapat, you must be thankful. Magpasalamat ka, ikaw pinili ng Diyos. No? Kaysa ang napili yung katabi mo, kawawa ka, hindi ka napili. No? Parang yung report doon sa, yung joke, sabi nung anak, tay, muntik ako valedictorian, tay. Mag-first honor. Bakit? Kasi naturo tayo yung katabi ko. Akala ko ako, tay. Yung katabi ko lang pala. Mga kapatid, yung sumpong sa tatay, muntik siya ma-valedictorian kasi itinuro yung katabi niya. Kung siya pa ito naturo, hindi siya sana, mga kapatid. Di ba ka? Yun ang masaklap, mga kapatid. Pagka ikaw ang napili ng Diyos, huwag kang magreklamo. No? You must be thankful, mga kapatid. Sabi ng Diyos, ikaw ang napili ko na palayain ang aking bayan sapagkat naunawaan ko ang kanilang kasakitan. Naunawaan ko ang kanilang nararamdaman. Naunawaan ko ang kanilang paghihirap, mga kapatid. No? So siya ang pinili ng Diyos, mga kapatid. Ito din ang sagot ng Diyos kay Baruk. Ang sabi ng Diyos, I understand your pain. No? It pains me to have to punish my children, to destroy those I have created, and look after with love, mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, nasasaktan din ako, naparusahan ko ang aking mga anak sapagkat sila'y aking mga nilikha. O di ba ga? Kayong mga magulang na naririto ngayon, magseryoso naman tayo. Kayong mga magulang na narito ngayon, naranasan nyo na bang paluin ang inyong mga anak? Naranasan. Pagka napalo nyo ba ng sobra-sobra, natutuwa ba kayo? O di ba? Hindi. Ganon ang ating Diyos sa langit. Ang sabi niya, nasasaktan din ako kapag pinaparusahan ko ang aking mga anak. No? Ang sabi dito, na aking sinisira ang aking nilikha na pagkatapos kong likhain na may pag-ibig, mga kapatid. Kaya nga yung kwento ko dati, pag ang tatay ko nalasing, pag hindi ko siya sinunod, sinusuntok ako, ate. Oh. At nung sinuntok ako, nagkaroon ng malaking pasa sa dibdib. Nag-violate eh. Nag-violate. Nahimasmasan.
Sabi niya sa akin, dati kasi mahilig ako maghubad ng damit, Ninong Ben. Dahil nagda-taekwondo ako nung araw. Sabi niya sa akin, "Uy anak, ano nangyari dito sa dibdib mo? Oh, bakit nag-violate?" Sabi ng nanay ko, "Hindi mo alam? Ha? Sinuntok mo yan nung lasing ka?" Oh. Sabi ng tatay, "Kawawa naman ng anak ko. Ito, 100, oh." Violatin. Oh, ito 100. Mga kapatid. O, di ba ga? Yung tatay ko naawa siya pagkatapos malasing, Brother John. Pero praise the Lord, nung nakaraang Sabado, bautismado na. Oh, at ngayon, welcome nila ngayon. Tumawag yung nanay ko. Dahil nung nakaraang araw, sabi ko, pumunta kayo doon sa isla. Maligo kayo para masaya, no? Magkakasama. And then ngayon ay welcome sila buong family na mga bagong bautismo na, no? At bagong kaanib sa ating church, mga kapatid. So, hindi na malasing, hindi na manununtok, no, mga kapatid. At ang sabi niya, yung Biblia na ibibigay sa akin, lagi kong dadalhin at babasahin, no? Ay, di napakaganda, mga kapatid. Dati, isang kaha ng, yung mga tawag sa sigarilyo? Sino yung mga panigarilyo dati? Sabihin nyo na. Yung mga Marlboro, yan, no? Yung mga, marunong Sister Marmila, mga pili. Di ba? Mga kapatid. So, wala na. Biblia na ang dala-dala, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Yun ang napakaganda, mga kapatid. At, ang sabi dyan, mga kapatid ko, I will preserve your life. Ito yung napakaganda. Sabi ng Panginoon, I will preserve your life. Ibig napakaganda. Isang pangako na ipipreserve ng Diyos, ipipreserve ng Diyos ang buhay mo. Mga kapatid. Kaya nga, dapat hindi ka magtaka at dapat magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw, sa kabila ng maraming mga namamatay, buhay ka pa rin hanggang ngayon. O, di ba mga kapatid? Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Yung kernel sa amin na kakamatay lang na bago pa lang, nung siya bago pa lang sa serbisyo, mga kapatid, hindi niya kinalimutan yung kanyang Bibliang ilalagay. Maliit lang na Biblia. Nilalagay dito sa bulsa ng kanyang uniform sa sundalo. Sundalo ba yun o pulis? Alam nyo, nung inambos sila, mga kapatid, inambos, patay lahat ng mga kasamahan niya. Pero nagtaka siya, paano siya nakaligtas. Driver, siya, at saka yung commander nila. Siya lang yung buhay, mga kapatid. O, kita nyo? Ganon ang Diyos magligtas sa kanyang mga anak, mga kapatid. No? Ang dami ng tinamaan ng, ano ba yung sakit ngayon? Yung virus, yung COVID. Pero, tanong ko sa inyo, nagawa nyo bang magpasalamat sa Panginoon na ngayong umagay ginising kayo na mayroong buhay at lakas? Amen, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa ikalawang sagot niya kay Barok, I will preserve your life even amid destruction. O, di ba? Kita nyo? I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go. Ay, napakaganda, mga kapatid. Napakaganda. Nakapreserve ang buhay niya saan man siya pumunta, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, God has a special and positive promise for each one of us in moments of sadness and pain, mga minamahal na mga kapatid. And He gives us break in the middle of our troubles, mga kapatid. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid ko. Ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon. Meron siyang napaka-special na pangako na dapat nating panghawakan, mga kapatid. Una dyan, ipipreserve niya ang buhay natin, mga minamahal na mga kapatid. Ito, dito tayo sa rest in the Old Testament. Okay? Rest in the Old Testament. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2, verse 2, mga kapatid, and on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested. Noong ikapitong araw, tapos na ng Diyos gawin yung kanyang creation. And then, nagpahinga siya ng ikapitong araw. Okay? Nagpahinga siya. Yung salitang pahinga doon, mga kapatid, He rested, galing sa Hebrew word na Shabbat. Okay? Shabbat. Yung salitang He rested doon. Ibig sabihin, to cease work or to rest or to take a holiday. Meron din namang isa pang
binabanggit dito mga kapatid na rest. Yung tinatawag na Noach. Noach. Okay? Isang rest na kung inyong babasahin, di kasi natin makikita, wala tayong projector. Nandyan siya sa Deuteronomy 5:14, Job 3:13, sa 2 Kings 2:15, na ang ibig sabihin ay rest or settled or it is used in the fourth commandment, mga minamahal na mga kapatid. So iba't ibang rest ang nandito sa Old Testament. At mayroon din naman sa Joshua na ang nakalagay ay syakat. Syakat ng ibig sabihin, to be at rest, grant relief or be quiet or to have peace, mga kapatid. Rest din yon, no? O di kaya syakat. And then, meron din namang raga. Hindi roga ha, raga. Ayan, magkatunog lang eh. Raga. Ang ibig sabihin, it is used in accusative form describing the inability to rest. Okay? Deuteronomy chapter 28 verse 65. At meron din yung isa, syakab. No? Hindi ng hikab ha, syakab. Okay? Ang sabi naman dito, to lay down or sleep or be dead. Di ba? Pag syakab na, dead na. No? Di kaya ay natutulog. Rest din yon. Ang ibig sabihin nun, syakab. No? So, dito mga kapatid, merong iba't ibang rest sa Old Testament. At isa sa mga pinaka-importanting rest na binabanggit dito, yung pong tinatawag nating Sabbath day. Na ginamit dyan sa Old Testament, sa Genesis chapter 2, na doon unang nag-appear ang Diyos nagpahinga. At ibinigay niya na utos ito sa mga tao dahil alam ng Diyos ang tao napapagod, ang tao nang hihina. Kaya nga ang tao nagkakaroon ng refreshment kapag siya nangili ng araw na ikapito. Nagpahinga sa kanyang trabaho at higit sa lahat, sumasamba sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga ang Seventh-day Adventist, full package eh. Bakit full package? Nakapagpahinga ka na sa iyong paghanap buhay, nakapag-fellowship ka na sa mga kapatid, nakasamba ka pa sa Diyos. O, di ba ka? So nagkaroon ng refreshment ang iyong isip sa anumang mga bagay na ito, na-blessed ka pa, mga minamahal na mga kapatid. O, alam nyo ba sa probinsya, kapag kami sumasamba doon, pag dumadating kami doon ng umaga, umuwi kami doon gabi. Bakit? Kasi meron kami tinatawag na sundown worship. No? After ng iway, meron pang sundown worship. Dito, nagmamadali na. Oy, mamayang gabi, meron akong ano ha? No, meron akong katagpuin. Oh, nagmamadali na. Mga kapatid. O, di ba ga? So, dapat hindi ganon, mga minamahal na mga kapatid. Rest in the New Testament. O ito. Itong rest sa New Testament, grabing debate dito hanggang ngayon, mga kapatid. Bakit grabing debate? Kahit hindi Sabat, hala, ginagawang Sabat. Mga kapatid. Di ba? Kung kayo nanonood sa ating programa, ang daming mga bumabanat, pero natutuwa naman tayo. Ang sabi ko doon sa kanila, may dating daan doon na talagang malutong talaga magsalita, mga kapatid. Oh? May tumawag pa nga sa akin doon na baliw. Oh? Dami, mga sakit, magsalita. Pero, tinatawanan ko lang. Sabi ko, may the Holy Spirit touches your heart. No? Actually, mga kapatid, merong isang dating daan doon, nag-message sa amin. At idan, ano? Si kapatid na Teddy Abiliar. At ang sabi niya, saan dito malapit ang inyong kapilya, gusto kong magsimba. Taga Novaliches, mga kapatid. At gabi-gabi nanonood sa atin. At gusto ko yung dating daan na yun, Brother Ben, kasi ang sabi niya, tinanong kasi siya ng isang kapatid, ikaw ba yun dating nanonuligsa sa amin? Ang sabi niya, kailanman hindi ako nanonuligsa ng ibang relihiyon. Ngunit, nagsasaliksik ako. O, di ba ga? Napapahiya yung ibang mga dating daan na nanonuligsa. Bakit? Kasi siya ay nagsasaliksik at lagi pang niyang sinasabi, salamat sa Diyos sapagkat nakasumpong ako ng ganitong programa. O di ba ga ganun, mga kapatid, napakaganda. At siya ay gusto nang magpa-Bible study at lagi siya nanonood sa atin, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya, ang ating pangangaral, talagang, pag hindi ka nagmumura, mayroon talagang open mind, mga kapatid. No? Open-minded, na kung saan kanilang sinusubukang alamin kung ano talaga ang katotohanan. Halimbawa, yung Sabat, may aral sila ang Sabat si Kristo, o di kaya ang Sabat araw-araw. Pagka ang Sabat mo araw-araw, malaking problema yan. Bakit? Bakit malaking problema? Wala kang magagawa ng trabaho, nagpahinga ka lang eh.
Araw-araw nagpapahinga. Mga kapatid, kailan ang day off mo? Oh. Oh, wala kang day off, puro pahinga eh. Di ba? Yun ang masaklap, mga kapatid. So ito yung rest sa New Testament, mga kapatid. Ang sabi rito, and he said to them, come aside by yourselves to deserted place and rest a while. For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. Mga kapatid, o di ba ga? May paparating, may paalis, pero wala silang time maging sa pagkain. Kaya anong labas? Pasma. O hindi walang panahon sa pagkaon eh. Pagkain. O, Bisaya na. Kapatid, kain mo na. Sige lang, busog pa. Alam nyo, yan yung mga, ewan ko may mga ugali, mga Pinoy na ganyan. No, alokin mo. Brad, kain ka Brad. Ay, busog pa. No, parang si Brother Jason. No? Busog pa. Kahit wala pang kain, busog pa. Kapatid. Pero pag ako, tinuruan kami ng aming tinatawag na, yung ako kasi sa Nagabyo, nung ako'y bagong dating, security guard ako doon, Brother Meo. No? Working student ba? Sabi niya, pagka papuntahin niya yung mga security guard niya, alam na kung anong mangyayari. Sabi niya, Arsenal. Ang tawag kasi sa akin, General pa. General, kumain ka na ba, General? Ito na. Sabi ko, tiningnan ko, may nagluluto. Malapit na, sir. Malapit na. Pag sinabi mong tapos na, ay di ka makakain. Hindi ka makakain. Pag working student ka, kailangan mo makipagsapalaran. Pag sinabi makipagsapalaran, hindi naman yung kapala ng mukha. No? Hindi, sir, pakain dyan, sir. Sarap ng ulam nyo, Dapat hindi ganon. Sir, painom ng tubig. Di ba? Tubig, Yung, sir, yung malamig. May lamig. Nako, pwede kaya to, sir, na inumin kahit wala pang kain? Ay, hindi. Kain ka. Thank you, sir. Di ba? Maintindihan yan ng mga tao, mga kapatid. Di ba? Huwag mo sabihin, pakain, sir. Huwag, ganon. No? Dapat, tubig muna, tubig. Brother Eric, no? Tubig muna. And then, tanungin mo, pwede kaya to? No? Pag wala pang kain, uminom ka na malamig na tubig? Masama. Okay. Wala pa. Kain mo na. Di ba? Alokin ka muna, kapatid. Di ba? So dito, may mga talata sa Biblia na sa sobrang kabisihan, nakalimutan kumain, mga minamahal na mga kapatid. No? Nakalimutan magpahinga, mga kapatid ko. Yung gwardiya ngayon, tinanong namin, kain lang yung pahinga nila. Mga kapatid, kain lang yung pahinga. So dito, meron binabanggit dito na there are also several Greek words for rest in the New Testament. Ang disadvantage sa mga hindi Adventist na mga preacher natin, pag nakabasa ng rest, Sabbath na kaagad. Yun ang mali. No? Kaya nga sa atin, pag tinatanong natin, yung bang sinabi nyo si Kristo ang Sabbath, yung bang Sabbath na yun na nasa Biblia, na binanggit mo si Kristo ang Sabbath, nasa Biblia ba yun? O di ba sabi ni Kristo, I will give you rest? O sabi ni Kristo, I will give you rest. Hindi sinabi ni Kristo, I am rest, I am Sabbath, I am the Sabbath. Walang ganon. Mga kapatid, kaya these are the three Greek words sa rest in the New Testament. Una, itong binabanggit dito sa Matthew 11:28. O tama-tama, Mateo 11:28. Anong sabi ni Kristo? Pumarito kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at kayo'y aking papagpahingahin. Di ba? Kayo aking papagpahingahin, kayo aking bibigyan ng kapahingahan. And then, yung pong yung Greek doon sa kapahingahan, anapau. Na yung actual na Greek word doon, anaposo, mga kapatid. Nang ibig sabihin, to rest. To refresh, o it can refer to physical or moral rest, mga kapatid. So, hindi siya Sabbath na 7th day. Pero, kung may Kristo ka at tatanggapin mo si Kristo, meron kang kapahingahan sa iyong kaluluwa. Kaya nga, yung tunay na tumanggap sa kay Kristo, may Sabbath May Sabbath. Mga kapatid, kaya nga nung 3 days ago yata, tinalakay namin yung sino ba ang tunay na Kristiyano sa daming relihiyon o mga denomination ngayon, nag-aangking Kristiyano sila. Sino sa Biblia ang tinatawag na mga tunay na Kristiyano? Mga kapatid. O, di ba ga? Ayon sa Biblia, di ba yung salitang Kristiyano galing sa salitang Kristo? Okay? Galing sa salitang Kristo.
Pag sinabing Kristiyano, taga-sunod ni Kristo. Pag Sabado, nasaan si Kristo? Wala sa shopping mall. Wala sa sugalan. Wala sa sabungan. Nasaan? Nasa simbahan. Kung si Kristo, siya ang head of the church, siya ang ulo ng iglesia, at tayo ang katawan. Kung ang ulo nangingilin ng Sabat, yung kanyang katawan, anong ipinangingilin? Sabat din. Kaya nga, happy Sabat eh. Di ba ka? Diyan pa lang mga kapatid, makikita mo na kung sino yung tunay na Kristiyano. Yung Kristo natin, kumakain ba ng baboy? Hindi. Kumakain ba ng pusit? Hindi rin, ano? Wala eh. Di ba ka? Yung tagasunod niya, ang lakas kumain, lakas pang umiti, pag may ata yung ipin. Diba? Sarap ng ulam ko kanina, pusit. Na may mga hindi nila alam, yung ink doon. Ink, ang tawag doon eh. No? Yung ata, ink yun. Mga bakterya yun na na-absorb ng pusit galing sa dagat. Di ba mga kapatid? Tapos sabihin, ako ang tunay na Kristiyano dahil ang pagkain namin alimango. Walang ganun. Walang ganun mga kapatid, no? So dito, ang tunay na Kristiyano ayon sa Biblia, yung tunay na tagasunod ni Kristo. Meron namang nag-aangkin hanggang pag-aangkin lang, pero hindi sa aral, mga kapatid. And then, pangalawa, meron din namang tinatawag na hesikazo. Ayan, hindi hisikahintiloso, hesikazo. Hindi ganon. Kapatid, no? Ang ibig sabihin yan, Sabbath rest, a quiet life, someone has no objection and keeps quiet, mga kapatid. So marami siyang kahulugan. Mababasa natin yan sa 1 Thessalonians 4:11, Acts 11:18, no? Hisikaso, no? Hisikahintiloso. No? Hisikaso, no? At meron ding isa, katapo o kataposo, mga kapatid. Sa Hebreo 4:4, nang ibig sabihin to cause, to cease, brings to rest or rest, mga kapatid, na ginamit sa Hebreo 4, chapter 4, mga kapatid. At ang sabi rito, ito yung disciple ni Jesus, alam natin yung salitang disciple, galing sa Greek word na mathetes. No? Pag sinabing disciple, tagasunod din ni Kristo yon. Estudyante ni Kristo, mananampalataya ni Kristo. No? Ang sabi niya, Mark 16:31, Jesus commanded His disciples to rest. Di ba? Ang utos ni Kristo sa kanyang mga alagad, magpahinga. And then, moments of rest are necessary to protect our health and emotional well-being, mga kapatid. Okay? Yun palang pagpapahinga, mga kapatid, ay merong napagandang benepisyo yan na makukuha natin, no? Para protektahan ang ating kalusugan at ang ating emotional well-being, mga kapatid. O di ba bakit napoprotektahan? Dapat na sana'y magtrabaho ka ng 7 araw sa isang linggo, naging 6 na araw dahil merong ibinigay ang Diyos na isang araw na para magpahinga tayo, para tayo mangilin, at para tayo sumamba sa Kanya. Mga kapatid, ang problema, meron akong kapitbahay nung araw na Katoliko. Friend ko siya sa Facebook. Nag-Happy Sabbath, sister. Happy Sabbath, ganyan. Doon sa post niya, sabi ko, nag-message ako, Adventist ka ba? Sabi ko sa kanya. Hindi, mga kami, mga Mormon kami. Mormons, yung mga, the Church of Jesus Christ, in the Latter-day Saints, parang ganon. Sabat din. Nagkataon, meron tayong bagong binyagan dyan sa Upper Bikutan, nag-chat sa akin, sabi ay, pwede po ba kayong pumunta dito sa amin? May 2 Mormon makipag-sharing. 2 Mormon. Pumunta kami, dala-dala ko yung, di ba, tidan? Nahirapan ako sa English, mga kapatid, doon sa Amerikano. No? Tagalog pala. Mga kapatid, nahirapan ako mag-English. Tagalog pala. Mga kapatid, sabi ko, hey brother, how are you? Mabuti. Mga kapatid, nabaligtad tuloy ang aming salita. Yan. Na mag-usap kami, mga minamahal na mga kapatid. Pinag-usapan namin, Sabbath. Bakit? Kasi yung sa kanilang Book of Mormon, nandun yung 10 utos. Nandun yung Sabbath. Mga kapatid, maraming Sabbath doon. Tinalakay ko ngayon sa aking program. Kung gusto nyo panoorin, nandun. Type nyo lang,
Sabbath in the Book of Mormon. Mga kapatid, mas marunong pa ako sa kanilang Book of Mormon kaysa kanila. Hindi marunong mga kapatid, naawa ako. Sa sobrang awa ko at sa pag-Bible study namin, nagalit yung isang Mormon Pinoy. Nagalit mga kapatid, no? Pero yung Amerikano, tuwan-tuwa siya at very open mga kapatid. Sabi ko sa kanya, huwag niyong isara ang isip niyo. Alamin niyo, nakalagay sa inyong Mormon, sabi doon, 6 days, no? You shall work, but on the 7th day is the Sabbath of the Lord. Sabi ko, itong 7th day na Sabbath na inyong pinangingilin, anong araw to? Sabi nila, linggo. Linggo. Sabi ko, saan nyo nabasang aklat na ang ikapito ay linggo? Tinginan silang dalawa. Brother, sabihin mo. Ikaw na, brother? Ikaw na tuturo, mga kapatid. Walang may turo, mga kapatid. Kasi walang basihan, mga kapatid. Naawa ko. Sabi ko, alam nyo, Brad, hanga ako sa inyong kasipagan na mangaral. Pero masahanga ako sa inyo kapag ang dala nyo totoo. Mga kapatid. Alam nyo, sabi ko, mag-text tayo, nawala lang yung number, mga kapatid. Hindi na bumalik doon. Bakit? Kaya gusto nilang engganyohin yung ating bagong binyag. Nakalimutan ko yung pangalan, lalaki yun ayaw niya. Hindi man siya makasagot, bagong binyag pinatawag tayo. Problema, yung Sabbath na lang ikapito, linggo. Walang ganon sa Biblia. Kahit sa ating mga bisita ng mga hindi Adventist na nandito, yung linggo, hindi yon Sabbath day. No? At hindi rin yon 7th day. No? Yung 7th day at yung Sabbath day, isang araw lang yon, Sabado, mga kapatid. Okay? At dito pinakikita, mga kapatid, na sa New Testament, bagaman maraming rest, mga kapatid, ay mahalaga na tatanggapin natin. At huwag natin kakaligtaan yung 7th day, Sabbath. Bakit? Kasi tanda ng Diyos yun at sa kanyang bayan. Mga kapatid, pag sinabing tanda, yun ay sign, palatandaan, na ikaw ay bayan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, 4:9 ng Hebreo, natitira pa ang Sabat para sa bayan ng Diyos. Kaya nga, pag sasabihin mo, ikaw ay bayan ng Diyos, dapat nangingiling ka ng Sabat. Di ba? Yan si Brother Mio, no? Yung nakaputi na maskulado. Dating daan yan, dati. O hindi na turo ni Brother Eli yung ikapitong araw. Pinaratangan pa si Kristo, sinira ni Kristo. Di ba? Pati si Kristo, paratangan mo. Mga kapatid, ano nangyari? Nung maraman niya at marinig dito, ang Sabado, ikapitong araw, ng Diyos sa kanyang bayan, dapat ipangilin ng kanyang mga anak. Andito na, kasama natin. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Alright? At dito tayo sa medyo last, kasi paubos na, rest without God. Ang sabi dito, mga kapatid, Genesis 4:14, surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me. Sabi ni, pangalan nun, si Cain, mga kapatid. At ang sabi dito, si Cain ay, sabi niya, Cain was running away from God when he made that statement. He did not want to acknowledge his sin and he was just afraid of being punished, mga kapatid. The problem sa mga tao ngayon, hindi marunong kumilala sa kanyang sariling makasalanan. Mga kapatid. Di ba kaya nagkaroon ng away, kaya nagkaroon ng hindi pagkakasundo, kahit nandoon na sa, minsan nakarating sa Rafi Tulfo in action, nakarating sa bitag, nakarating sa barangay, nakarating sa korte, hindi nagkasundo. At pareho tuturo may kasalanan. Mga kapatid. Kahit sa mag-asawa, ikaw kasi, hindi, ikaw. Di ba? May mga ganun, di ba? Mga kapatid, mag-asawa. So, si Cain, hindi niya in-acknowledge yung kanyang sariling makasalanan. Even though pinatay niya si Abel, kaya nga tinanong siya ng Diyos, nasaan ang kapatid mong si Abel? Aba, tagabantay ba ako sa kapatid ko? Hindi No? Tagabantay ba ako sa nawawalang kalabaw? Di ba? Mga kapatid. Yun ang masaklap. And then, mga kapatid, Cain chased material things, human relations, and maybe a busy life, trying to meet his need for spiritual rest and divine grace. That is quite a present-day situation, isn't it, mga kapatid? Di ba ka? Parang si Cain.
hirap makatagpo ng kapahingahan kapag wala kang Diyos sa iyong buhay. At ang sabi rito, if we live a frantic 24/7 life without the rest of God, mga kapatid, we will lose perspective, get worn out physically, mentally, emotionally, mga kapatid, and neglect prayer and Bible study and move away from the source of rest and life, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga pag ikaw nahihirapan, naguguluhan, nabibigatan, mga kapatid, nanghihina ka, anong sabi ni Kristo? Come to me. All of you who are burdened, who are laden, mga kapatid. Who are laden and burdened, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, and I will give you rest, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi dito ni Mrs. White, before tayo mag-end, we need to appreciate more fully the meaning of the words, mga kapatid. I sat down under His shadow with great delight. O, di ba ga? And then, these words do not bring to our minds the picture of hasty transit, but of quiet rest. Kapag ka ikay nagtiwala sa Panginoon, magkaroon ka ng kapanatagan sa iyong buhay. Pag nagkaroon ang pag-asa mo ang Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya ka umaasa, magkakaroon ka ng kapanatagan, peace sa iyong mind, mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? And then ang sabi dito, let us turn from the dusty, hated thoroughfares of life to rest in the shadow of Christ's love. Here we gain strength for conflict. Here we learn how to lessen toil and worry, and how to speak and sing to the praise of God, mga kapatid. O, di ba ga? Meron akong naalala dito na kapatid na, sino ba yung nagkwento rito? Na kapag ka siya ay nanghihina, kapag siya ay nalulumbay, siya ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Di ba? Meron dito, yung bago pa akong church pastor dito. Merong nagsalita niyan. And then, ang sabi rito, let the weary and the heavy laden learn from Christ the lesson of quiet trust. They must sit under His shadow if they would be possessors of His peace and rest, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang tunay na may Kristo, may kapayapaan. Ang tunay na may Kristo, merong kapanatagan, mga kapatid. At ang tunay na may Kristo, may kapahingahan. At higit sa lahat, merong kaligayahan. No? Na bagaman ikaw ay merong problema, may suliranin, may sufferings, may trials, and those mga experiences, mga kapatid, na nagdadala sa iyo ng kahinaan, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi ng Biblia, imbis na ikaw manghina, lalo kang lumalakas. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gave me strength. Yung lakas na taglay natin, galing kay Kristo yan. Dapat kay Kristo, meron tayong kaligayahan. So dito, meron tayong kapayapaan. At higit sa lahat, mga kapatid, sa kay Kristo, meron tayong kapanatagan sa ating buhay. Na kahit busy tayo sa 6 na araw, huwag lang natin kalimutang ipangilin ng Sabat. You will find rest. Makapag-relax ka, ma-refresh mo yung mind mo. At higit sa lahat, you will be blessed again by the words of the Lord na maririnig mo sa ating bahay-sambahan, mga kapatid. Amen? Ganon kaganda ang ating lesson, mga kapatid, na habang kayo namumuhay sa 24/7 na society, nakasumpong ka pa rin ng kapayapaan, kapahingahan, kaligayahan, at kapanatagan dahil may Kristo ka sa iyong buhay. Brother Ben, salamat dahil mag-personal ministry ka na. Ayan. Thank you, mga kapatid, and God bless you. Salamat sa napakagandang pagtalakay ng ating pong lesson study sa umagang ito sa pamumuno ni Pastor Jomel. At tayo ay dadako po sa ating pong personal ministry. Alam niyo, mga kapatid, na sa ating kapanahonan ay parang mahirap po na mag-akay po ng mga tao, di po ba, mga kapatid? Subalit kapag tayo po ay nagtalaga sa ating Panginoon, tayo ay humingi sa ating Panginoon ng tulong, ay talagang ang Diyos ay nariyan para tayo ay gabayan. May awit nga na mga manggagapas ay nasaan? Ang lingkaw ngayon ninyo ikarit. Alam nyo, sa awit na yon ay ipinapakita doon na
ang pag-aani ay hinog na, ngunit ang mga manggagapas ay nasaan. O mga kapatid, mapapansin po natin na sa mga tao ngayon ay mayroong mga lumalapit na sila ay kusang nagpapabible study. Hinog na sila sapagkat hindi lamang po kasi sa mga gospel and music ministry, nandyan yung kapitulo, versikulo, nandyan ang pag-aralan natin, nandyan yung mga nangangaral sa mga lansangan, nandyan sa mga bus, at sa mga radyo. Kung sa atin pong pag-timbang-timbangin ay talagang yung mga tao ay napabigyan na ng pabalita. Kaya sa atin po bilang mga Seventh-day Adventist, dito po lamang sa ating church, mga kapatid at mayroon ding mga gawain yung ibang mga local church natin sa iba't ibang dako ng mundo, dito sa ating Pilipinas din, na kung saan ay patuloy din silang mga gumagawa ng mga strategiya para lalo't higit ay makahanap ng mga kaluluwa. Doon po sa lugar ng Romblon, ang mga ginagawa po ng ating mga kapatiran doon para sila ay makahanap ng mga interest. Unang-una sila ay nagkakaroon ng mga feeding program, mga kapatid. Ang feeding program ay isa sa mga paraan para maging kaibigan natin sila. Alam po ninyo yung minsan ay kapag tayo ay mangingisda, siyempre, kapag tayo mangingisda, may kawil tayo, lalagyan natin pamain. Sapagkat kung ang kawil mo, mga kapatid, ay walang nakalagay na pamain, walang isda na kakain. Diba? Ngayon, tayo ay may mga kaparaanan kung paano tayo makapasok doon sa kanilang mga isipan o puso nila para ipaalam ang ating Panginoon sa kanila. So, tayo po ay dito sa rooftop, mayroon po naman tayong gagawing part 2 ng pandemya sa gitna ng liwanag, mga kapatid. Ipagpatuloy po natin by September, mga kapatid, ay ang ating pong speaker ay willing po yan. Pero hindi po 1 linggo. Kundi gawin po nating 2 linggo para maging kompleto po. Kasi parang bitin Maraming nagsasabing bitin. Kasi hindi na maibigay ng kompleto yung pag-aaral. Subalit kapag 2 linggo, Brother Ramel, ay maganda. So ngayon pa lamang po, mga kapatid, ay bagaman mayroong mga evangelism na gagawin ang ating mga kabataan na magsisimula bukas, ay mayroon din tayong evangelism dito sa rooftop, mga kapatid. At nagpapasalamat nga tayo sapagkat tayo ay may kamerang gagamitin, mga kapatid. So maraming nanonood sa labas at siyempre dito sa loob, mayroon din tayong gagawin na tayo ay mag-anyaya ng mga kaibigan natin. Yung ating mga care group, mga kapatid, ay huwag nating pababayaan. Yung bawat isa sa atin ay may tinatawag na personal ministry. Mga kapatid. Upang Sister Castro, happy Sabbath po. Yan. At nakikita na naman natin si Sister Castro, maring sa iba siya nagdalong nakaraan, ay nagpapasalamat tayo ngayon sapagkat sila ay bumalik. Membro sila dito yan sa atin Nailipat, alam ko ang membro nila dito. So, sa darating na September, ipapasok ko natin to sa pag-aaproba ng church board na tayo po ay magsasagawa muli ng part 2 ng pandemya, pandemya sa gitna ng liwanag. Yan. So, tayo po ay mag-aanyaya po sa darating na September na yan. Maghanap po tayo ng mga kaibigan. Siyempre, lahat po tayo ay mayroong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kakwentuhan, mga katrabaho, mga kapatid. Ang walang kaibigan ay napakalungkot, mga kapatid. Di po ba? Yung mga kapamilya natin na hindi po natin nadala sa pagsamba, ayan na po yung panahon. Si Brother Alin po, nariyan. Si Brother Alin ay pang-4 na Sabado ngayon. Subalit siya ay nagpasya na siya ay tumanggap. Alam ko, Brother Alin, sa pamamagitan ng bautismo, po. Pero yan po ay, siyempre, pag mayroong binyagan, doon po yan, mayroon. At mayroon din tayong isang interest dito na kagabi na nandyan siya ngayon kay Brother Robert, dumadalo sa yung pag-aaral dyan, ay magpapasya din ng magpabinyag, baka kasabay ni Brother Alin po yan. Patuloy po tayo, mga kapatid, huwag kayong tumigil sa paghahanap ng mga kaluluwa na madala sa ating paanan. Alam po ninyo, kapag dumating ang ating Panginoon, ang bawat korona na isusuklob sa atin ng Diyos, ay makikita natin yung bituin. Na kung ilan ng bituin doon ay ganun ang kaluluwa na nadala mo. Siyempre, kung tayo maligtas, mga kapatid, at walang bituin, so walang design, Hindi natin alam kung gaano kaganda yung mga bituin na yon ay ilalagay doon sa ating korona. Kung napakarami niyan, Sister Pim,
napakaganda silang tingnan yung corona ho natin. Di po ba? At mayroon pang mga surprise pagdating sa langit, kung dahil hindi sa iyo, wala ako rito. Di ba? Sa hindi natin pagtigil, yung mga kolportor natin, na nagbibinta sila ng mga aklat, pagdating ng ating Panginoon at magugulat na lamang tayo na makikilala ka ng naging customer mo at sasabihin siya ng dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako nandito. So mga kapatid, bilang mga Adventist, tayo ay mga membro, tayo tinawagan ng Diyos para sa magiging membro tayo dito, para maging instrumento tayo sa pagbabahagi o pagdala ng pabalita ng ating Panginoon. So, yan po ang atin pong personal ministry ngayon na kung saan tayo ay patuloy lang mga kapatid na mag-akay ng mga kaluluwa na madala sa ating Panginoon. Sapagkat yun naman talaga ang ating misyon. Ang ating misyon para ipalaganap ang pabalita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ngayong umaga mga kapatid at muli ay happy Sabbath sa inyong lahat.